Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin kung ano nga ba or ano nga bang silbi ng Holy Spirit or ng Santong Espiritu sa buhay natin. So, John chapter 14 verse 26 sabi rito, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." So sa unang katuruan punta tayo sa rito. The Holy Spirit is God's seals in us. So yung Holy Spirit daw, yung Espiritu Santo, ito yung selyo. Selyo ng Panginoon, selyo ni Jesucristo sa atin na kumbaga, ito yung tatak na sinasabi rito na kapag meron ka daw Santong Espiritu sa buhay mo, kay Kristo ka. Kumbaga, pag may-ari ka ni Kristo, may tatak ka ni Kristo kapag meron kang Espiritu Santo. I mean, kapag nananahan sa'yo yung Espiritu Santo. So, yun na nga, ito yung tatak, ito yung selyo ng Panginoon. Selyado na tayo ng Panginoon dahil meron tayong Espiritu Santo sa buhay natin. Sa ikalawang teaching, sabi ito, the Holy Spirit is God's voice in us. So, yung Holy Spirit, ito yung kumakausap sa atin. Ito yung boses ng Panginoon sa atin. Ito yung boses sa mga sarili natin na gumawa tayo ng tama, na huwag tayong gumawa ng kasalanan, huwag tayong malakit ng kapwa, ganun. So, ito yung boses, ito yung paraan ng Panginoon, yung Espiritu Santo ang paraan ng Panginoon para makausap niya tayo. Ito yung pakikipag-usap niya sa atin. Sa ikatlong teaching, sabi rito, the Holy Spirit is God's power in us. So, yun na nga, yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo, ito yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin. So, kumbaga ito yung Espiritu Santo ang dahilan kung bakit merong control ang Panginoon sa buhay natin. Dahil sa Espiritu Santo, nagkakaroon ng kapangyarihan, nagkakaroon ng authority si Lord sa mga buhay natin. So sa unang application po tayo, listen to the voice of the Holy Spirit. So, ang kailangan natin gawin, pakinggan natin. Kaya nga nang sabi ko, yung Holy Spirit, yan ay nakikiusap. Yung Espiritu Santo ay nakikipag-usap sa atin. So, ang kailangan natin gawin is pakinggan. Pakinggan natin yung mga gustong sabihin o yung gustong ipaalam o yung gustong iparealize, iparinig sa atin ng Espiritu Santo. So, sa ikalawang application, sabi rito, obey God and leave the consequences to Him. So, yun na nga, yung pagsunod kasi sa Panginoon, hindi yan kumbaga may kapalit yan So, ikaw bilang tao, bilang Kristiyano, sundin natin ang Panginoon, and yung kapalit na yun, si Lord na ang bahala. Syempre, yung kapalit na is yung maganda. Sundin mo si God, and papalitan yun or susuklian yun ni Kristo ng mabuti. Kumbaga sundin mo lang siya, and wala ka nang hayaan mo na si Lord kung ano yung magiging resulta ng pagsunod mo sa Kanya. So, sa ikatlong application, sabi rito, yield to the Holy Spirit and be empowered. Pag sinabing yield, ito yung magpasakop or sumuko. Sinasabi rito na sumuko daw tayo or isuko natin yung buhay natin sa Espiritu Santo. Isuko natin kung ano yung mga problema natin, yung mga laban natin, yung mga hinanakit, yung mga kalungkutan natin, lahat. And after daw nun, kapag tayo ay sinuko natin yun, kapag ibinigay natin sa Espiritu Santo yung mga bagay na iyon, tayo ay may empower, tayo ay palalakasin nito, tayo ay lalakas dito. So, ayun, yield to the Holy Spirit, magpasakop tayo sa Espiritu Santo. So, yun lamang po, napakarami mong natutunan sa araw na ito. Glory to God.